trials. So, tayong mga mananampalataya, alam na po natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng trials. Pero, bago yan, i-define muna kung ano nga ba yung ibig sabihin ng trials. Ang trials ay understood as challenging and difficult experience that test every believer's faith and characters. Example, physical suffering, or yung sakit, pwedeng yung pamilya natin, mga close friends. Sometimes they are also mga way to distract us. At ganun din po yung emotional distress. Halimbawa, stress tayo, may mental issue, at spiritual difficulties din po. Kabilang din po yun sa mga pagsubok natin na magte-test sa ating faith. So, ang ating pong batayang talata ay mula po sa Job 5 verses 17. Dito ko po hinango yung pamagat ng aking exhort ngayon na pinamagatan kong blessing in trials, o sa Tagalog, biyaya sa mga hamon. So, ganito po ang sinasabi. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Amen. So, pag tayo daw po ay tinitest ng Lord, huwag po tayong magdamdam. Dapat ipagpasalamat po pa natin ito. So, konting background lamang po bago tayo magpatuloy. Alam naman po natin na si Job ay isang mabuting tao at mapagmahal at sumusunod sa mga utos ng Diyos at umiiwas siya. Ayaw niya nang magkasala sa Panginoon. Kaya naman, pinagpapala siya ng Diyos dahil sa kanyang attitude. Amen? Alam naman po natin yan, di ba? Hanggang isang araw, si Satanas ang gumawa ng paraan upang subukin ang pananampalatayan ni Job. At may pahintulot ang Diyos, basta wag niya lang itong saktan. Kung babasahin po natin ito sa chapter 1, verses 12, may pahintulot po ang Diyos na subukin si Job sa kanyang pananampalataya. In short, nawala lahat ng ari-arian ni Job, ang kanyang kayamanan, pati ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawa, mga anak, at kung anong meron siya. Pero kahit na ganoon ang nangyari, hindi pa rin magawang sumpain ni Job si Lord. Kasi nga, yung faith niya ay buong buo. Na kahit na sinasabihan na siya na isumpa mo na ang Diyos dahil inalis na lahat ng iyong kapangyarihan, di mo pa ba siya isusumpak dahil sa sitwasyon mo ngayon? So, si Job, yung faith niya is andun pa rin kay Lord. So, ngunit di nagtagumpay si Satanas. Kahit sa mga panahon na nawala na ang lahat sa kanya, ay nagtatapat at nagtitiwala pa rin. Dahil sa kanyang pagtatapat sa Diyos, ay binalik din lahat ni Lord ang lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang nawala, doon sa, kung babasahin po natin ng buo yung aklat ng Job. So, share ko lang, kami ay 15 na magkakapatid. Wow! Kasi yung mother ko nung araw, 15 years old nung nag-asawa. Nung araw, wala pa pong family planning. So, alam nyo yun? So, yun. To make sure we are big at salat sa buhay. Di po lingi sa inyong malaman ang nangyari sa pamilya namin recently. At ako lang ang tumanggap sa Diyos. Unang tumanggap sa pamilya namin. When trials come to our family, believe it or not, sunod-sunod ito. Nung namatay ang tatay namin, elementary ako, tapos high school, grade 6 ako nung namatay yung tatay namin. Tapos, second year high school,
umpisa pa lang, namatay din yung isang kuya ko. Yung sumunod sa akin. At pagkasunod nun, nadisgrasya naman po sa motor yung kuya ko at nabali yung kanyang balikat. But God is so good dahil yung nanay ko hindi sumuko at nagpatalo sa mga hamon ng buhay at pagsubok ng Diyos. Fast forward. Ako ay may asawa na. Nitong 2023 ay namatay kuya ko, Peli, at ang kuya ko si Johnny, 10 months lang ang kanilang gap. So, after nun, yung 10 months gap, another 4 months, nung pagkamatay ng kuya ko Johnny, namatay din po yung kanyang asawa sa breast cancer. After nung pagkalibing, after 3 days, nagdisgrasya na naman po yung sumunod sa akin. So, trials talaga is sunod-sunod. So, glory to God dahil kasama ko siya sa mga panahon na ganito. Ang kwento ng buhay ko ay may pagkakahawig kay Job. Na yung nangyari sa pamilya niya ay sunod-sunod. Same also sa akin. Sunod-sunod yung problema pag sinusubok ng Panginoon yung faith mo. Lalo na't ako yung unang membro ng pamilya na tumanggap sa Panginoon. So, yung trials, kung titignan natin kung ano nga ba yung mga benefits or yung naibibigay natin, kung bakit ipinapahintulot ng Diyos sa atin yung mga trials, yun ay dahil tayo din may epekto din maganda sa atin. Hindi lang dahil pinahintulot na ng Diyos sa atin yung mga pagsubok na yon, but God is just testing our faith. So, yung unang blessing sa mga pagsubok na ito, yun ay unang-una ay yung faith natin ay lalong nagro-grow. Tinitignan din ng Lord kung hanggang saan nga ba yung pananampalataya. After ng growth na yon, isa pa is yung discipline. May disiplina ito sa atin. Amen po ba? Kung dati hindi ka masyadong nagdadasal or hindi ka masyadong nagbabasa ng Bible, if you are under the test or you are under suffering, ikaw ay palagi ka nang nagdadasal. Kahit saan ka magpunta, naglalakad ka, Lord, help me, di ba? Amen po ba? So if we are under the trials, tayo po ay nagiging paladasal. So susunod din po, tinuturoan din po tayong maging depende po sa ating Panginoon. Kasi after all those trials, wala naman po talaga tayong magagawa, kundi si Lord lamang po ang may magagawa sa pagsubok na ito. So nung panahon na yung mga kapatid ko, ay nasa panahon po kami ng pagsubok na ito, ay talaga naman pong nagpapasalamat ako dahil nataon din po na nag-aaral ako ng BBC at nataon pa po na may report po kami dito sa harap, kailangan namin mag-preaching. So I need to prepare for my performance at syempre kasabay pa nung problema sa pamilya. So ang hirap-hirap talaga. At yung isang pinagpapasalamat ko, yung mga amo ko, na kahit na ganun yung sitwasyon ko ay hindi ako pinuforce na magtrabaho nung panahon na ako po ay lugmok. As in talaga hindi ako makakain. But God is so good dahil yung employer ko, take care of yourself, kumain ka pero hindi ako makakain sa mga time na yon. So why God is letting all those trials, isa rin po ay na rason or benefit sa atin, yun ay dahil magagamit din po natin ito for His glory. Pagdating ng araw, halimbawa, sunod-sunod yung problema mo, yung dun sa church nyo, halimbawa na lang, may ganun din na same sitwasyon na nangyari sa'yo. Pagdating ng araw, kung ano yung nararamdaman niya, mararamdaman mo rin pag dumating din po yun. Magagamit din po natin ito para sa kanya, para magbigay din po ng advice,
palakasin din po ang kanyang faith. At syempre, makomfort mo siya kasi alam mo yung feeling na pag ikaw ay nandun sa panahon na yon. So, it gives glory to the Lord dahil marirealize mo na lang na, oh, kaya pala hinayaan or pinahintulutan ni Lord na mangyari din po sa akin ito. Dahil magbibigay din pala ako ng mga advice or encouraging message sa mga kapwa ko na nasa time na nakakaranas din po ng panghihina na pwede rin pong mag-lift up sa kanyang spiritual life. And God is faithful sa mga anak niyang nagtatapat at nagpupuri sa panahon ng trials. Yun nga, faithful si Lord. After nung trials, may kalakip din po itong blessings. Amen po ba? After nun, gaya na lang kay Job, after nung tribulation sa kanyang buhay, yung pagpapalang nawala yung mga blessings niya na nawala, binalik pa ito ni Lord ng doble. Bumalik din yung kanyang anak, yung asawa, at yung kanyang mga ari-arian, at siyempre yung kanyang kapangyarihan. God blesses to those people, yung mga anak niya na sa panahon ng pagsubok siya ang kanyang inuuna at hindi nakakalimot. Yun lamang po, and good morning.